Opisyal na ngang lilipat si Bradley Beal sa Los Angeles Clippers matapos ang buyout agreement mula sa Phoenix Suns. Ayon sa ulat ni Shams Charania, pumayag si Beal sa isang 2-year, $11 million deal na may player option sa ikalawang taon. Isang malaking hakbang ito para sa Clippers na tila ba patuloy na nag-iipon ng mga veteranong bituin sa kanilang kampanya sa Western Conference. 3 beses nang naging All-Star si Beal at kahit na pinahirapan siya ng mga injuries sa Phoenix Suns, hindi pa rin maitatanggi ang kanyang kakayahan bilang scorer kapag nasa kondisyon. Sa Clippers, hindi na niya kailangang maging pangunahing option dahil kasama na niya sina James Harden at Kawhi Leonard, dalawang established stars na may playoff pedigree. Ngunit kahit exciting sa papel ang kanilang trio, malaking tanong pa rin kung magiging sapat ba ito para makipagsabayan sa mas batang mga powerhouse teams sa West. Isang pangunahing issue na kinakaharap ng Clippers ay ang edad ng kanilang core. Si Brook Lopez ay 37 years old na, si James Harden ay 35, si Kawhi Leonard ay 34, si Bradley Beal ay 32, at si Nicolas Batum ay 36. Kahit na may karanasan silang lahat at kilala sa pagiging clutch, hindi maikakailang ang father time ay unti-unting lumalapit sa grupong ito. Kung susumahin, ang kanilang starting 5 ay kabilang sa mga pinakamatanda sa buong NBA. Samantala, kung titingnan naman ang kanilang bench, naroon sina Chris Dunn, Cam Christie, Nicolas Batum, Bojan Bogdanovic, Derrick Jones Jr., Brook Lopez at Troy Brown Jr. Solid sa pangalan, ngunit karamihan ay role players lamang na kailangang umangat ng husto kung sakaling may ma-injure na starter. At ito rin ang pinakamalaking banta sa kampanya ng Clippers, ang kanilang injury history. Matagal ng problema ng team ang kalusugan ni Kawhi at Beal, parehong kilala sa pagiging injury prone. Si Kawhi ay patuloy na may minute restrictions at load management, habang si Beal ay ilang taon na ring hindi nakakatapos ng full season. Sa kabila nito, kung sakaling manatiling healthy ang buong lineup, maaring maging dark horse contender ang Clippers. Ngunit kung muli silang salantay ng injuries, posibleng ito na ang huling pagkakataon ng grupong ito na magsama at sumubok na makamit ang matagal na nilang inaasam na championship. Samantala, matapos naman ang matagal na pananahimik, mukhang handa nang bumalik sa NBA ang dating All-Star guard na si Victor Oladipo. Sa edad na 33 years old, lumahok si Oladipo sa isang private workout sa Las Vegas nitong Lunes ng umaga, kung saan present ang maraming scouts mula sa NBA at European teams. Ayon sa ulat ni Jeremy Woo, naglaro si Oladipo ng full court 5-on-5 kasama ang mga international pros, at ayon sa ilang team sources, napahanga sila sa veteran guard. Inilarawan si Oladipo na nasa excellent shape at mukhang all systems go na sa kanyang muling pagbabalik. Matatanda ang huling naglaro si Oladipo noong 2022-23 season. Ngunit bago nito, siya ay dumanas ng seryosong injury, torn patellar tendon sa kanyang kaliwang tuhod noong April 2023 habang naglalaro para sa Miami Heat. Ngunit higit 1 taon na ang lumipas mula noon at sa tagal na ng recovery period, tiyak na nakaabot na ito sa 100% na kondisyon. Sa workout pa lang, pinatunayan na niyang kaya pa niyang makipagsabayan sa high-level competition. Si Oladipo ay kilala hindi lang bilang isang scorer kundi bilang elite defender at two-way guard. Sa kanyang prime, kayang-kaya niyang bantayan ang best player ng kabilang team habang nagsiset up din ng plays sa opensa. May explosiveness, may athleticism, at may leadership presence na siguradong makakatulong sa anumang contending team. At kung titignan natin ang sitwasyon ng Los Angeles Lakers, mukhang swak na swak si Oladipo bilang low-risk, high-reward signing. Ang Lakers ay nangangailangan ng defensive-minded veterans sa bench na kayang umambag kahit limitado ang minuto. Eksaktong role na kayang gampanan ni Oladipo. Bukod pa rito, malaking bagay na may experience siya sa playoffs at hindi nangangailangan ng bola palagi para maging epektibo. Pagdating sa kontrata, posibleng makuha ni Oladipo ang isang veteran minimum deal or non-guaranteed contract with incentives, depende sa medical clearance at performance sa training camp. May mga teams din na maaaring mag-alok ng isang taong kontrata na may team option sa ikalawang taon. Isang setup na magbibigay sa kanya ng pagkakataong patunayan muli ang kanyang halaga. Kung sakaling mapunta siya sa Lakers, magiging isa itong tahimik pero matalinong hakbang sa pagbuo ng championship caliber support system para kina LeBron James, Luka Doncic at DeAndre Ayton. Kayo mga idol, gusto nyo bang makita si Victor Oladipo sa Purple and Gold? Sa tingin nyo, may natitira pa bang all-star fire sa kanya?